Habang naghahanda sa Asian Games, lumabas mismo sa pahayag ni Chris Newsome, malaki po ang participation ni Coach Tim Cone sa naging kampanya ng Gilas dito po sa World Cup. Bakbakan Brownlee at Rondae Hollis Jefferson, muli po nating masisilayan yan sa Asian Games. At ang rason ni Coach Tim Cone kung bakit wala si CJ Perez, tutukan po natin yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel. Kung nagugustuhan nyo po ang ating palabas, kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat po. Sa nalalapit na Asian Games, dalawang familiar faces ang muling magsusubukan. Sino-sino nga ba sila? Tignan po natin ang report ng Manila Bulletin. Nakikitang paborito ang Gilas Pilipinas sa Group C, kasama ang bansang Jordan na pinangungunahan ng dating PBA import at naturalized player na si Rondae Hollis Jefferson na sinasabing banta sa Gilas sa preliminary round. Obviously, malaking banta po ang Jordan kasi andun po si RSJ. Nakita naman kasi natin ang ginawa niya sa Barangay Ginebra ng Governor's Cup, di ba? Buhay na buhay pa sa isipan ng Ginebra fans ang lahat na yan. Kung paano nanalasa si RSJ kalaban po ang Gin Kings na pinangungunahan ni Gilas Pilipinas naturalized player Justin Brownlee. At ngayon, matapos po ang dito sa Governor's Cup, dito sa Asian Games, itutuloy po nilang dalawa bakbakan. Exciting po yan. Masarap makita po talaga yan. Kailan nga ba magaganap ang banggaan ng Jordan at Gilas Pilipinas sa Asian Games? Tignan po natin ang pahayag ni Manila Bulletin. Nakatakda ang sagupaan sa pagitan ng dalawang Asian powerhouse sa September 29, pero unang makakaharap ng Gilas ang Bahrain at Thailand sa September 26 at 28, ayon na rin sa pagkakasunod. Kumpirmadong September 29 po ang bakbakan, pero syempre, uunahin po natin ang Bahrain sa September 26 at alam natin na meron pong balang nakalaan dyan si Coach Tim Cone. Sa ngayon, kumakapit po tayo sa sinabi ni Coach Tim sa report po yan ng ABS-CBN News na ayusin or depensa ang pangunahin nilang bala para sa kampanya po nila dito sa Asian Games. Ang plano ni Coach Tim na depensa sa Asian Games, pinatunayan po yan ni Chris Newsome kung saan nabulgar din po ang naging participation niya o participation ni Coach Tim sa naging kampanya po ng Gilas Pilipinas sa World Cup. Matagal na pong hinihinala kasi ng karamihang Pinoy na si Coach Tim ang nagmamaniobra ng aspetong yon or yung depensa habang gumaganap na assistant ni Coach Chot Reyes. Ano nga ba ang ibinulgar ni Chris Newsome tungkol sa ginawa ni Coach Tim Cone sa Gilas sa kasagsagan ng FIBA World Cup? Ito po ang sinabi ni Chris Newsome sa report ng One Sports. Si Coach Tim, siya ang nag-organize ng depensa namin. Marami sa mga bagay na ginagawa namin dito katulad ng depensa, ginagawa na namin noon pa para sa paghahanda sa FIBA World Cup. Doon po tayo sa maging sa preparation sa FIBA World Cup, si Coach Tim Cone rin yung nag-aasikaso ng kanilang taktika sa depensa, di ba? Ibig sabihin po nun, malaki rin ang naging bahagi ni Coach Tim sa World Cup. Yung depensa ang inilatag nila sa bawat laro, partikular sa China, kung saan natambakan ng Gilas Pilipinas, di ba? Isang bagay na matagal na pong napapansin ng karamihang Pinoy na si Coach Tim po talaga ang nagmamaniobra pagdating dito sa depensa. Of course, hindi naman natin po pwedeng baliwalain din yung ginawa ng isang Coach Chot Reyes. Nandoon din siya. Ano naman sa palagay ni Chris Newsome ang magiging benefit ng Gilas sa ganung style at ano pa ang kasalukuyan nilang tinatrabaho para sa Gilas Pilipinas? Ito po ang sinabi ni Chris Newsome sa report ng One Sports. Solid talaga depensa namin. Bigyan natin ng kredito si Coach Tim Cone. Magbibigay daan kasi sa amin yan para pigilan ang transition game ng mga kalabang kuponan. Ginagawa naman namin ngayon yung iba pang galaw sa opensa. So bukod sa depensang ilalatag ng Gilas, inuupakan ng grupo ngayon ang paglalatag ng opensa, di ba? Meaning binabalansi po ni Coach Tim Cone ng lahat para sa galaw ng kanyang kupunan. At paniwala tayo na kapag na-execute nila ng maayos ang lahat ng kanilang inihahanda sa ngayon, kakayanin natin ang powerhouse China sakaling makarating tayo sa dulo ng kompetisyon, di ba? Lahat ng kasama sa lineup ng Gilas Pilipinas, PBA players. Bentahe ba to para sa kanila? Ano ang tingin dito ni Chris Newsome? Ito po ang sinabi niya sa report ng One Sports. PBA players kaming lahat, pamilyar kaming lahat sa isa't isa, di ba? Kilala ko na sila base sa scouting report at paglalaro kalaban sila. Sa tingin ko naman, malaking bentahe yon para sa amin. Ang pagiging pamilyar sa laro ng isa't isa, di ba? Kung anong ginagawa ng lahat at kung ano ang special sa kanila.
Yung bentahe po, totoo po yun, amuyan na sila kasi ang tagal na nilang nakakabakbakan ng isa't isa. Kaya siguro, hindi na sila mahihirapang makuha yung chemistry na naging maila po sa Gilas nung panahon ng World Cup. Saka dito kasi, walang pool na binuo, kaya hindi na sila malilito kung sino ba talaga makakasama nila sa hanay. Dito, sila na kasi. While dito sa pool, hindi nila alam kung sino talaga yung makakasama nila sa kupunan. Napag-usapan ng World Cup, no? Ano bang nangyari matapos yon base sa pahay ni Coach Tim Cone? Ito po ang sinabi niya sa Philstar. Wala nang masyadong direksyon matapos ang World Cup. Kaya pagkatapos nun, hindi namin alam kung babalik kami, kung gagawin namin to. Ibig sabihin po nun, watak-watak na agad sila matapos ng World Cup, lalo na nung magbitaw sa pwesto si Coach Chot Reyes, di ba? Para mga anak siguro na naiwan ng magulang nila. Anyway, isa lang ang ibig sabihin nun walang kasiguruhan kung ano yung mangyayari sa bawat isa. Kasi nga, siya na rin nagsabi na aalis din siya kung aalis sa pwesto si Coach Chot Reyes. Hindi niya siguro alam, target siya ni Al Francis Chua at Ramon Ang para pamunuan ng Gilas Pilipinas. And the rest is history. So yun ba naging dahilan kaya hindi kasama si CJ Perez sa Asian Games ngayon? Ito pong pahayag ni Coach Tim Cone sa report ng Philstar. Kaya si CJ Perez nagpunta sa ibang bansa. Gusto pa niya maglaro pero hindi siya makakapag-practice ng matagal. Kaya nagdesisyon kami na mag-move on na lang at wag na siyang isama. Gusto talaga namin siyang makasama sa kupunan pero nung time na malocate namin siya at sabihing mag-practice, nasa ibang bansa na po siya. Miscommunication lang siguro yung nangyari sa kanila kasi katulad nung sinabi ni Coach Tim Cone, gusto ni CJ makasama sa hanay. At willing naman din sila nakunan ang serbisyo ni CJ in case na andito siya, di ba? Pero wala nga wala na siya. Kaya mas maganda siguro pumili ng kanyang kapalit at yun ang ginawa nila matapos maupo si Coach Tim Cone bilang head coach ng Gilas Pilipinas, kapalit ni Coach Chot Reyes. Kailan ang estimate na balik ni CJ Perez dito sa Pilipinas? Baka kasi kaya pang humabol, di ba? Ito po ang report ng Spin. Sa tansya ng veteranong coach, makakabalik lamang si Perez sa bansa sa September 18 or 19 o 4 na araw bago umalis ang Gilas Pilipinas patungo ng China. So wala na talaga kung ganun. Imagine, 4 na araw na lang no? Hindi na kakayaning humabol pa ni CJ kasi hindi na siya makakapag-practice na kakailanganin niya para makapag-perform ng maayos kalaban ng Jordan, Bahrain at Thailand dito po sa Asian Games. Ano ang tingin ni Coach Tim Cone sa takdang araw ng pagbabalik ni CJ Perez? Ito po ang sinabi ni Coach Tim sa report ng Spin. Masyado na kasing maraming oras ang mamimiss niya para sa pagsasanay, di ba? Kaya nagdesisyon na lang kami na mag-move on sa kanya. Nakamove on na siya, nakamove on na rin kami. Siyempre, mamimiss namin siya kasi may kakayahan naman siya at sa tingin ko, swak siya sa sistema na lalaruin namin. Malinaw na nailabas ni Coach Tim Cone ang lahat kung bakit wala si CJ Perez. Ang dami kasi nagtatanong no? Kung bakit wala siya, asan siya. So, ito na yung sagot. So guys, maraming salamat.